Hindi po totoo na si Nanay Tomasa ang nagpatayo ng bahay kalinga. Isa lamang siyang matandang walang alam sa pamamahala. At ngayon, unti-unti niyang ninanakaw ang pondo ng mga bata. Ang mga salitang iyon ay hindi nanggaling sa isang kaaway, kundi kay Daniela, ang batang kinulungan ni Tomasa na mabuhay 20 taon na ang nakararaan. Isang matinis na ugong ang bumalot sa pandinig ni Tomasa. Sa loob ng grand ballroom ng isang sikat na hotel, kung saan ginaganap ang ika-20 anniversary gala ng Bahay Kalinga, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo siya malapit sa hapag ng mga VIP, suot ang kanyang pinakamaayos, ngunit kumukupas na Filipiniana. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay may malamig na patalim na ibinaon sa kanyang puso at dahan-dahang pinilipit. Tumingin siya sa entablado. Nakatayo roon si Daniela, ang batang inalagaan niya mula nang iwanan ito sa mismong tarangkahan ng ampunan. Si Daniela na pinagpuyatan niya noong nagkadengge, na iginapang niyang makatapos ng kolehiyo, at ngayon ay isa ng ganap na dalaga. Suot ang isang eleganteng itim na bestida. Ngunit ang mga mata nitong nakatingin sa kawalan ay tila hindi nakabilang sa anak na minahal niya. The modern world requires modern solutions. Patuloy ni Daniela, ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ginamit pa nito ang Ingles na palaging ipinagmamalaki ni Tomasa noon kapag nakakakuha ito ng mataas na marka. Bahay Kalinga needs professional management. Hindi na sapat ang awa. At lalong hindi katanggap-tanggap na ang pondong para sa mga bata ay ibinubulsa lamang ng isang taong pinagkatiwalaan natin ng 2 dekada. Sa bawat pantig na lumalabas sa bibig ng anak-anakan, pakiramdam ni Tomasa ay unti-unting pinupunit ang kanyang pagkatao. Walang utang na loob. Paano nagawang sabihin ng batang ito na ninanakaw niya ang pondo, gayong halos hindi na nga siya kumakain ng 3 beses sa isang araw, makabili lang ng gatas ng mga sanggol? Nanginig ang mga labi ni Tomasa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang magtanong kung bakit. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga paningin, kahit sa isang maikling saglit, may napansin ang matanda. Umiiwas si Daniela. Nakakuyom ng mahigpit ang mga kamay nito sa gilid ng podyum. Halos pumuti ang mga buko sa daliri dahil sa diin ng pagkakahawak. Nanginginig ang bata. Bakit? Kung totoo ang kanyang mga paratang, bakit tila takot na takot ang sarili niyang anak? Bago pa man maproseso ni Tomasa ang katanungang iyon, humakbang palapit sa mikropono si Padre Anselmo. Suot ang kanyang malinis na puting sutana, umakbay ang pare kay Daniela. Isang maikling, halos hindi mapansin na ngisi ang sumilay sa labi ng pare bago niya inayos ang kanyang mukha upang magmukhang puno ng pighate at banal na awa. Mga kapatid, malumanay na simula ni Padre Anselmo, ang boses ay parang isang maamong tupa. Isang napakabigat na pasanin ang ibahagi ang katotohanan ito sa inyo. Si Nanay Tomasa ay nag-alay ng kanyang buhay para sa ampunang ito. Ngunit nakakalungkot mang isipin, age and greed have clouded her judgment. Dahil sa kanyang lumalalang mental health at paglilitong dulot ng katandaan, nagawa niyang ilihis ang pondo ng simbahan. Nagumpisang magbulungan ang mga mayayamang donador, politiko, at mga kilalang tao sa lipunan. Ang mga pabulong na komento ay parang mga asidong pumapatak sa balat ni Tomasa. Nakakahiya! Akala ko pa naman santang matandang yan. Kaya pala ang papangit na ng damit ng mga bata, binubulsa na pala niya. Sayang, mukha pa namang mabait. Itinaas ni Padre Anselmo ang kanyang kamay upang patahimikin ang karamihan. Bilang kinatawan ng parokya at may hawak ng titulo ng lupa ng Bahay Kalinga, napagdesisyonan namin na kailangan ng magpahinga ni Tomasa. Upang masiguro ang kinabukasan ng mga bata, si Daniela, bilang aking pinagkakatiwalaang assistant, ang tatayong bagong direktor ng ampunan. Ito na ang huling sampal. Ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng dugo at pawis niya sa loob ng 20 taon ay inangkin ng parokya sa isang iglap. Ginamit ang kanyang sariling anak upang wasakin ang kanyang kredibilidad.
Security, utos ni Padre Anselmo. Escort Tomasa out of the premises immediately. Para hindi na po lumala ang sitwasyon at makapagpahinga na siya. Lumapit ang dalawang matipunong gwardiya kay Tomasa. Inaasahan ng lahat, lalo na ni Padre Anselmo, na magwawala ang matanda, na iiyak ito, luluhod, o magmamakaawa na magpapatunay na siya ay nawawala na sa sarili. Ngunit hindi ginawa ni Tomasa yon. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Tinuwid niya ang kanyang likod, itinaas ang kanyang noo, at nang may buong dignidad na natitira sa kanya, siya mismo ang tumalikod at naglakad palabas ng ballroom bago pa man siya mahawakan ng mga gwardiya. Tahimik siyang naglakad sa mahabang pasilyo. Sinundan lamang ng mga security guard na parang isang kriminal. Nang makarating siya sa maliit niyang silid sa likod ng ampunan, binigyan lamang siya ng 10 minuto para mag-empake. Ano ba ang i-empake sa 20 taong buhay? Tiningnan niya ang maliit na kama kung saan madalas siyang puyat dahil sa pag-aalaga ng may sakit na bata. Hindi niya kinuha ang mga mamahaling relos o alahas na regalo ng mga donador. Iniwan niya ang mga iyon sa ibabaw ng mesa. Sa halip, binuksan niya ang kanyang lumang aparador at kinuha ang ilang kupas na t-shirt, 2 pantalon, at isang bagay na mas mahalaga pa sa ginto, ang alumni ledger. Isa itong makapal at lumang kwadernong balat na kulay tsoklate. Nakasulat doon ang pangalan, petsa kung kailan dumating, at numero ng teleponyo ng bawat batang napalaki at nakapagtapos sa bahay kalinga. Nandoon ang pangalan ni Marco na napulot sa basurahan, at nayon ay isa ng abogado. Nandoon si Maria na iniwan sa simbahan at nayon ay mamamahayag na. Hawak ang kwaderno, naramdaman ni Tomasa na hindi siya nag-iisa. Isinuksok niya ito sa pinakailalim ng kanyang sirang maleta. Nang ilabas siya ng mga gwardiya sa tarangkahan, pumabagsak ang malakas na ulan. Ang bagyo ng Maynila ay tila nakikisimpatiya sa pagguho ng kanyang mundo. Isinara ng gwardiya ang malaking gate na bakal na may nakasulat na Bahay Kalinga, itinatag ng parokya ni San Anselmo. Wala na ang pangalan niya doon. Sa kalagitnaan ng buhos ng ulan at putik sa kalsada, bumigay ang zipper ng kanyang lumang maleta. Bumagsak ang ilang piraso ng kanyang damit sa basang kalsada. Nang lumuhod siya para pulutin ang mga ito, doon na bumagsak ang kanyang mga luha. Halo-halong lamig, gutom, at matinding kahihiyan ang naramdaman niya. Gusto na sana niyang sumuko at umuwi na lamang sa probinsya. Ngunit nang lumingon siya, natanaw niya ang mga bintana ng dormitoryo ng mga bata mula sa labas ng mataas na bakod. May maliit na kamay na nahahawak sa rehas ng bintana. Ang mga anak niya. Kung ganito kabilis manipulahin ni Padre Anselmo ang batas at pamamalakad, ano ang mangyayari sa mga batang walang kalaban-laban? Hindi. Pinahid ni Tomasa ang kanyang mga luha gamit ang basang manggas ng kanyang damit. Hindi siya aalis. Baka nakuha nila ang kanyang pangalan at ang kanyang ampunan. Ngunit hinding-hindi niya hahayaang mapunta sa mga kuko ng demonyo ang kanyang mga anak. Kailangan niyang malaman kung ano ang itinatago ni Padre Anselmo. At kailangan niyang maintindihan kung bakit nanginginig ang mga kamay ni Daniela habang itinataboy siya nito. Mananatili siya. Kahit anong mangyari. Sa halagang 400 piso, nakahanap si Tomasa ng isang maliit at tagpi-tagping kwarto sa pinakasulok ng Barangay San Roque. Ilang kanto lamang mula sa Bahay Kalinga. Wala itong maayos na bentilasyon, at ang amoy ng estero sa labas ay pumapasok sa mga siwang ng pinagtagpi-tagping yero. Nang gabing iyon, matapos magbayad sa nagpapaupa, gamit ang mga naiwang barya sa kanyang pitaka, umupo siya sa ibabaw ng manipis na banig na nakalatag sa malamig na sementong sahig. Nanginginig pa rin ang kanyang kalamnan dahil sa pagkababad sa ulan, ngunit walang luhang pumatak sa kanyang mga mata. Tila natuyo na ang mga ito sa tindi ng pagkabigla.
Binuksan niya ang kanyang sirang maleta sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya. Kinuha niya ang makapal at lumang kwaderno, ang alumni ledger. Nang buklatin niya ito, kusa itong bumukas sa pahinang pinakamadalas ning tignan. Sa itaas ng pahina, nakasulat ang isang pangalan sa kupas na asul na tinta. Daniela. Edad, 7. Dumating na may mataas na lagnat at walang tigil sa pag-iyak. Idinampi ni Tomasa ang kanyang nanginginig na daliri sa pangalang iyon. Naalala niya ang mga gabi na buhat-buhat niya ang batang si Daniela. Pinupunasan ng maligamgam na tubig ang noo nito habang taimtim na nagdarasal na huwag itan bawiin ng Diyos. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang oras, ang kanyang lakas, ang kanyang buong pagmamahal. Paano nagawang ibaon ng batang iyon ang patalim sa kanyang likuran sa harap ng maraming tao? Isinara ni Tomasa ang kwaderno at huminga ng malalim. Gusto niyang magalit ng sagad sa buto, ngunit may kung anong kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya malimutan ang panginginig ng mga kamay ni Daniela sa podium. May mali. At hanggat hindi niya nalalaman ang buong katotohanan, hindi siya maaaring magmukmok. Kailangan niyang mabuhay. Kailangan niyang bantayan ang iba pa niyang mga anak. 2 araw ang lumipas. Kinailangan ni Tomasa na lunukin ang huling piraso ng kanyang pride. Wala na siyang natitirang pera pambili ng pagkain. Sa tulong ng kanyang kapitbahay na si Aling Rosa, hinirang niya ang isang lumang kariton na ginagamit sa pagtitinda ng street food, kapalit ng porsyento sa kanyang kikitain. Kinaumagahan, itinulak ni Tomasa ang mabigat na kariton palabas ng iskinita. Pinili niyang pumwesto sa isang kanto sa ilalim ng puno ng acacia. Ang pwestong may direktang linawag at tanawin patungo sa mataas na gate na bakal ng bahay kalinga. Mainit ang sikat ng araw. Ang usok ng kumukulong mantika ay humapdi sa kanyang mga mata habang binabalot niya ng kulay, kahel na harina ang mga itlog ng pugo. Oh, tignan niyo nga naman kung sino ang nandito. Isang mapangutyang boses ang umalingaw-ngaw. Pag-angat ng tingin ni Tomasa, nakita niya si Berting, ang hepe ng mga gwardiya ng simbahan na itinalaga ni Padre Anselmo sa ampunan. Nakapamewang ito, may ngiting ng iinsulto. Ang dating donya ng bahay kalinga, nagpiprito na lang ng kwek-kwek na yon sa kalsada. Ano, Nanay Tomasa? Naubos na ba ang mga ninakaw mong pondo? Kaya ka naghihirap ng ganyan? Pang-aasar nito. Sadyang nilalaksan ng boses upang marinig ng mga dumadaang estudyante at tricycle driver. Humigpit ang hawak ni Tomasa sa tiyani. Ramdam niya ang init ng dugo na umaakyat sa kanyang mukha. Gusto niyang isaboy ang kumukulong mantika sa mukha ng gwardiya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kung gagawa siya ng gulo, ipapataboy siya ng mga ito at mawawalan siya ng pwesto para mabantayan ang ampunan. Ibinaba niya ang tiyani at mahinahong nagpatuloy sa pagprito. Nagbingi-bingihan sa mga panlaliit ni Berting hanggang sa mainis ito at umalis. Ito ang presyo ng pagiging ina. Ang lunukin ang sariling dignidad para sa kaligtasan ng mga anak. Kalaunan ng hapong iyon, isang maliit na pulang bolang plastik ang gumulong palabas mula sa maliit na siwang sa ilalim ng gate ng ampunan. Tumigil ito malapit sa gulong ng kariton ni Tomasa. Pinunasan ni Tomasa ang kanyang mga kamay sa apron at pinulot ang bola. Nang tumingin siya sa gate, nakita niya ang isang maliit na mukha na nakadikit sa malamig na bakal. Si Tutoy, isang 5 taong gulang na batang lalaki na dinala sa ampunan ilang buwan pa lamang ang nakararaan. Ngumiti si Tomasa, isang niting puno ng pananabik at pagmamahal. Lumapit siya sa gate para iabot ang bola. Inaasahan niyang sisigaw ang bata ng, "Nanay!" at aabutin ang kanyang kamay gaya ng nakasanayan nito. Ngunit nang ilahad ni Tomasa ang bola, hindi ngumiti si Tutoy. Lumikot ang mga mata ng bata, mabilis na lumingon sa likuran niya na tila may kinatatakutang tao sa loob. Nanginginig nitong kinuha ang bola mula sa kamay ni Tomasa, hindi man lang hinayaang magdampi ang kanilang mga balat,
at saka mabilis na tumakbo papasok nang walang sinasabing anumang salita. Parang binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Tomasa. Hindi lang nila kinuha ang ampunan, unti-unti nilang nilalason ang isip ng mga bata. Bumalik siya sa kanyang kariton, pilit na pinapakalma ang sarili. Tumingala siya sa araw para orasan ang panahon. 10:00 na ng umaga. Biglang napakunot ang kanyang noo. Sa loob ng 20 taon bilang tagapamahala, alam na alam ni Tomasa ang iskedul ng bahay kalinga. Tuwing 8:00 ng umaga, laging dumadating ang maliit na delivery truck na may kargang sariwang gulay, karne at bigas para sa mga bata. Ngunit na yon, napagtanto niya. 3 araw na siyang nagtitinda sa kantong yon, mula madaling araw hanggang hapon. At ni minsan, ay wala siyang nakitang truck ng rasyon na pumasok sa gate. Kung walang pumapasok na rasyon ng pagkain, ano ang ipinapakain ni Padre Anselmo at Daniela sa halos 100 bata sa loob? 4 na araw nang walang pumapasok na delivery truck ng pagkain sa bahay kalinga. 4 na araw. Sa tuwing umaga, habang nagpiprito ng kwek-kwek, tahimik na nagbibilang si Tomasa. Nakita niya ang sunod-sunod na malalaking dump truck na pumapasok sa bakanteng lote sa tabi ng ampunan. Dala ng mga ito ang semento, bakal, at mga materyales para sa itinatayong St. Anselmo International School. Makapal ang alikabok na nagmumula sa construction site, dumidikit sa balat ni Tomasa kasabay ng mantika, ngunit hindi niya iyon alintana. Ang buong atensyon niya ay nasa tahimik na gate ng ampunan. Nang tumunog ang kampana para sa afternoon break, lumabas ang mga bata sa bakuran. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Tomasa. Dati, tuwing ganitong oras, nag-aagawan ang mga bata sa swing o naghahabulan hanggang sa mapuno ng tawa ang buong paligid. Ngayon, halos walang tumatakbo. Nakaupo lamang ang karamihan sa gilid ng sementadong bakuran. Payat, nang lalalim ang mga mata. Nakita niyang muli si Totoy, at ang dating masiglang bata ay tila nang hihina habang nakasandal sa pader. Maluwag ang lumang t-shirt na suot nito. Bakit nakakaganito ang mga anak niya? May pondo ang bahay kalinga. May mga donador. Bago siya pinaalis, sigurado siyang may sapat na badyet para sa masusustansyang pagkain ng mga bata sa loob ng 6 na buwan. Habang nag-iisip, isang itim na SUV ang huminto sa tapat ng gate, naghihintay na pagbuksan ni Berting. Bumaba ang tinted na bintana sa likod ng sasakyan upang makipag-usap ang sakay nito sa gwardiya. Kusang gumalaw ang katawan ni Tomasa. Mabilis siyang yumuko at nagtago sa likod ng makapal na usok mula sa kanyang kawali, pilit na inililihis ang kanyang muka. Sumilip siya mula sa siwang ng mga nakasabit na plastik ng palamig. Si Daniela ang nasa loob ng sasakyan. Inaasahan ni Tomasa na makikita niya ang anyo ng isang mapagmataas na bagong direktor. Masaya sa kanyang ninakaw na posisyon. Ngunit kabaligtaran ang bumungad sa kanya. Kahit may makapal na makeup, hindi maitago ang kaitiman sa ilalim ng mga mata ni Daniela. Namumutla ang anak-anakan niya. Bagsak ang mga balikat at tila balisa habang nakatingin sa kawalan. Mukha itong preso kaysa isang pinuno. Bago pa man makapag-isip ng malalim si Tomasa, umandar na ang sasakyan papasok at maling sumara ang gate. Kinagabihan, hindi makatulog si Tomasa sa kanyang masikip na kwarto. Ang imahe ng mga batang payat at ang lantang mukha ni Daniela ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi na siya maaring maghintay pa sa labas. Kailangan niyang malaman kung ano ang nangyayari sa loob. 2:00 na madaling araw. Sinuot niya ang isang dark na jacket at tahimik na lumabas ng eskinita. Malamig ang ihip ng hangin at maputik ang dinadaanan niya patungo sa likurang bahagi ng bahay kalinga. Wala dong gwardiya dahil ang pader na iyon ay napapalibutan ng matataas na damo at makakapal na baging ng bougainvillea. Sa ilalim ng mga matinik na halaman, may isang lihim. 15 taon na ang nakararaan,
Bago pa man naging mahigpit ang pamamalakad ng parokya, sinadya ni Tomasa na huwag ipaayos ang isang sirang bahagi ng bakal na rehas doon. Ginamit niya yun noon para palihim na makapagpasok ng mga regalo tuwing Pasko nang hindi nalalaman ng mga madre para isorpresa ang mga bata na kunwari ay galing kay Santa Claus. Umaasa siyang hindi pa rin napapansin ang butas na yon. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang hawiin ang mga matinik na sanga. Naramdaman niya ang pagbaon ng ilang tinik sa kanyang balat. Dumaloy ang mainit na dugo sa kanyang braso. Ngunit hindi siya dumaing. Gamit ang buong lakas, itinulak niya ang kinalawang na bakal. Umusad ito, lumikha ng isang maliit na puwang na kasya lamang sa isang tao. Dahan-dahan siyang gumapang papasok. Ang pamilyar na amoy ng lumang gusali ay sumalubong sa kanya. Kabisado niya ang bawat sulok ng ampunan. Alam niya kung aling mga tabla sa sahig ang tumutunog, kaya't maingat nang inihakbang ang kanyang mga paa patungo sa likurang pintuan ng kusina. Ang pintuang yon ay palaging nakakandado mula sa loob. Ngunit alam niya ang sikreto ng trangka nito na madaling mabuksan gamit ang isang manipis na alambre mula sa labas. Sa ilang pag-ikot ng alambre, tumunog ang kandado. Bumukas ang pinto nang walang ingay. Pumasok si Tomasa sa madilim na kusina. Kinuha niya ang dala niyang maliit na flashlight mula sa kanyang bulsa. Ang una niyang target ay ang despensa, kung saan nakaimbak ang lahat ng pagkain ng mga bata. Nang buksan niya ang pinto ng storage room at itapat ang liwanag ng flashlight sa loob, halos bumagsak ang tuhod niya sa sahig sa sobrang gulat at panginginig ng kanyang mga kamay. Walang laman ang mga sako ng bigas. Nanginginig ang mga kamay ni Tomasa habang itinatapat ang liwanag ng kanyang flashlight sa buong despensa. Ang mga estante na dati ay punong-puno ng mga delatang karne, gatas para sa mga sanggol, at mga biskwit na donasyon mula sa iba't ibang kumpanya, ngayon ay halos nababalot na lamang ng alikabok at sapot ng gagamba. Sa isang sulok, may natitirang 2 sako ng bigas. Ngunit nang silipin niya ito, puro ito bukbok at basag na butil na hindi dapat ipinapakain sa mga bata. Napapingin siya sa maliit na mesa kung nasaan ang logbook ng kusina. Dito itinatala ang araw-araw na imbentaryo. Binuklat niya ito at tinapatan ng ilaw. Sa pinakahuling pahina, nakasulat ang bilang ng mga batang nasa ilalim ng pangangalaga ng bahay kalinga. 100 katao. Ngunit sa katapat na kulum, kung saan nakatala ang inilabas na rasyon para sa buong linggo, nanlaki ang mga mata ni Tomasa. Ang nakalaang pondo at supply ng pagkain ay sapat lamang para sa 30 bata. Paano? Nautal niyang bulong sa sarili. Nasaan ang natitirang pondo? Nasaan ang rasyon para sa 70 bata? Pinapatay ba nila sa gutom ang kanyang mga anak? Click. Isang malakas na tunog ang bumasag sa katahimikan kasabay ng pag-ilaw ng mahabang fluorescent lamp sa kisame. Nakakabulag ang liwanag. Napapikit si Tomasa at ibinaba ang hawak na flashlight, mabilis na tinakpan ang kanyang mga mata. Naghanap ka ba ng kwek-kwek dito, Tomasa? Isang mapang-asar na boses ang umalingaw-ngaw sa kusina. Pagdilat ni Tomasa, nakita niya si Berting, ang hepe ng mga gwardiya, na may hawak na batuta. 2 hakbang sa likuran nito. Dahan-dahang lumabas mula sa anino ang isang bulto ng tao. Si Padre Anselmo. Wala sa kanyang pamilyar at malinis na puting sutana na palagi niyang suot tuwing humaharap sa publiko. Nakasuot lamang siya ng simpleng itim na polo at clerical collar. Ngunit ang pinaka-nakapanlulumo ay ang ekspresyon sa kanyang mukha. Wala ang maamong ngiti ng isang alagad ng Diyos. Ang labi niya ay nakaarko sa isang nakakakilabot na ngiti. Isang ngiti ng demonyong nag-aabang sa kanyang biktima. Anong ginagawa mo rito sa 10 oras ng gabi? Bawal na ang mga magnanakaw sa bahay kalinga. Malumanay ngunit malamig na sabi ng pare. Umakyat ang matinding galit sa dibdib ni Tomasa. Nawala ang kanyang takot.
Humarap siya kay Padre Anselmo, hawak ng mahigpit ang logbook. Hayop ka. Pinapatay mo sa gutom ang mga bata. 100 sila, pero ang rasyon nyo ay pang 30 lamang. Nasaan ang pondo, Padre? Nasaan ang perang idinonate para sa kanila? Tumingin si Padre Anselmo kay Berting at Sumeñas. Mabilis na lumapit ang gwardiya at pilit na inagaw ang logbook mula sa mga kamay ni Tomasa. Kahit anong higpit ng hawak ng matanda, itinulak siya ni Berting hanggang sa mapaupo siya sa malamig na sementong sahig. Pinagpaga ng pari ang kanyang pantalon, kahit wala naman itong dumi, bago humakbang papalapit kay Tomasa. Tumungo siya upang magpantay ang kanilang mga mata. Wala kang alam sa pagpapatakbo ng negosyo, Tomasa. Bulong nito. Ang boses ay kalmado, ngunit parang lason na tumatagos sa pandinig niya. Sayang ang lupang ito. Ang bahay kalinga ay isang palamunin na walang ibinabalik na kita. Ang St. Anselmo International School, yan ang hinaharap. Kailangan ng eskwelahan ng mas malaking espasyo para sa bagong gymnasium at parking lot. Namilog ang mga mata ni Tomasa. Lupa ng mga bata ito. Ibinigay ito ng mga donador para sa ampunan. Sa papel, pangalan ko at ng parokya ang nakalagay. Malamig na tugon ni Anselmo. Pero hindi ko naman pwedeng basta palayasin ang mga bata niyan sa kalye. Magagalit ang media. Magkakagulo ang mga nagmamarunong na human rights advocates. Kaya kailangan kong gawin ito ng legal. Doon na unti-unting napagtanto ni Tomasa ang buong plano. Ang pagkaunti ng rasyon, ang unti-unting pagnipis ng katawan ng mga bata, ang pananamlay ni Totoy. Pinapaguto mo sila. Nanginig ang boses ni Tomasa, halos hindi makahinga sa tindi ng pagkaawa at puot. Para magmukhang may malnutrisyon sa ampunan. Ngumiti si Anselmo. Exactly. Sa susunod na buwan, may darating na inspection mula sa DSWD. Kapag nakita ng gobyerno na bagsak ang kalusugan ng mga bata at hindi na natin sila kayang buhayin, sila na mismo ang magpapasara sa bahay kalinga. Kukunin ng gobyerno ang mga bata, ililipat sa mga pampublikong pasilidad at wala akong magagawa kundi isuko ang ampunan dahil yun ang utos ng batas. Malinis ang pangalan ko. Ligtas ang reputasyon ng simbahan at makukuha ko ang buong lupa. Tila tinubuan ng mga tinik ang lalamunan ni Tomasa. Isang napakasama at planadong krimen. Gagamitin ang mismong batas para alisan ng tahanan ang mga walang kalaban-laban. Sasabihin ko ito sa pulisya, sigaw ni Tomasa. Sinusubukang tumayo pero muli siyang dinagana ni Berting sa balikat. Isusuplong kita sa media. Titingnan ko lang kung hindi ka mabulok sa kulungan kasama ng mga plano mo. Imbes na matakot, tumawa ng mahina si Padre Anselmo. Isang tawang puno ng kumpiyansa. Umiling-iling ito habang makatingin sa kaawa-awang kalagayan ni Tomasa. Gawin mo, hamon ng pare. Pumunta ka sa presinto ngayon din. Tawagin mo ang lahat ng reporter. Pero bago mo gawin yan, gusto kong tanungin mo ang sarili mo. Alam mo ba kung sino ang nakapirma sa lahat ng withdrawal slips ng pondo ng ampunan sa nakalipas na 2 taon? Natigilan si Tomasa. Parang may malamig na kamay na sumakal sa kanyang puso. Si Daniela, patuloy ni Anselmo. Tinatamasa ang bawat segundo ng takot na rumihistro sa mukha ng matanda. Bilang assistant ko, ginawa ko siyang authorized signatory. Siya ang pumirma sa mga peking resibo. Siya ang naglipat ng mga pondo mula sa bahay kalinga patungo sa dummy accounts ng construction firm na gumagawa ng eskwelahan. Kompleto ako sa ebidensya, Tomasa. Bumilis ang tibok ng puso ni Tomasa. Naalala niya ang nanginginig na mga kamay ni Daniela sa podium noong gabi ng anibersaryo. Ang namumutlang mukha nito sa loob ng sasakyan. Hindi nagtaksil ang kanyang anak dahil sa pera o kapangyarihan. Ginawa nito yon dahil hawak siya sa leeg ng demonyong kaharap niya. Kapag nag-ingay ka, Tomasa, kapag nag-imbestiga ang pulisya, hindi ako ang makukulong. Pagbabanta ni Anselmo, nanilisik ang mga mata. Ilalabas ko ang lahat ng dokumento,
At ididiin ko na si Daniela ang nagnakaw ng pondo, habang ikaw ay walang kaalam-alam. Ang mahal mong anak-anakan ang mabubulok sa bilibid ng 20 taon. Hahayaan mo ba yon? Hindi makapagsalita si Tomasa. Nadurog ang lahat ng pag-asa niyang lumaban gamit ang hustisya. Sa sobrang pagtitiwala niya sa simbahan, hinayaan niyang iba ang humawak ng papel at batas. Ngayon, ang kamangmangan niya sa legalidad, ang mismong naging posas na igagapos sa kanyang anak. Nakulong siya sa pagitan ng 2 impyerno. Iligtas ang 100 bata kapalit ng buhay ni Daniela, o iligtas si Daniela pero hahayaan niyang mamatay sa gutom at mawalan ng tirahan ang ibang mga bata. Ilabas niyo na ang basurang ito. Utos ni Anselmo. Muling inaayos ang kuwelyo ng kanyang damit na tila nababagot na. At siguraduhin mong hindi na siya makakalapit dito. Hinawakan ni Berting si Tomasa sa magkabilang braso at walang awang kinaladkad palabas ng kusina patungo sa likod bahay. Ramdam ni Tomasa ang paggasgas ng kanyang mga tuhod sa magaspang na sahig, pero manhid na ang kanyang katawan. Namamanhid siya sa tindi ng natuklasan. Nang makarating sila sa labas ng bakod, malakas siyang itinulak ni Berting papunta sa putikan. Sa susunod na makita-kita rito, babasagin ko ng bungo mo. Banta ng gwardiya, bago padabog na isinara ang lihim na pasukan at hinarangan ito ng mga mabibigat na kahoy mula sa loob. Naiwan si Tomasa na nakadapa sa putik, malamig at mag-isa. Walang ulan, ngunit basang-basa ang kanyang muha ng mga luha ng matinding pagkabigo. Ikinuyong niya ang kanyang mga palad, dinakot ang malamig na putik. Gusto niyang sumigaw hanggang sa mapatid ang kanyang litid. Gusto niyang humingi ng tulong. Ngunit alam niyang walang pulis na makakapagligtas sa kanila ngayon. Nakagapo siya sa katotohanan at ang kalaban niya ay hindi lang basta tao. Ito ay isang institusyong nagtatago sa likod ng salita ng Diyos. Malagit, mabaho, at nanlalamig ang putik na nakakapit sa mga damit ni Tomasa nang makarating siya sa kanyang inuupahang kwarto sa Esquimita. Wala na siyang lakas para magpalit pa ng damit. Nang hina ang kanyang mga tuhod, kaya tuluyan siyang bumagsak sa ibabaw ng manipis na banig na nakalatag sa semento. Ilang sandali pa, nagsimulang mangatog ang kanyang buong kalamnan. Umiinit ang kanyang hininga habang ang kanyang balat ay tila binabalot ng yelo. Nilalagnat siya ng mataas, dulot ng pagkababad sa ulan noong mga nakaraang araw at sa matinding pagod ng kanyang katawan at isipan. Wala siyang pambili ng gamot. Wala siyang mainit na sabaw na mahihigop. Ngunit sa kabila ng pisikal na sakit, mas matindi ang pagkirot ng kanyang utak dahil sa paulit-ulit na pag-alingaw-ngaw ng boses ni Padre Anselmo. Ididiin ko na si Daniela ang nagnakaw ng pondo. Ang mahal mong anak-anakan ang mabubulok sa bilibid ng 20 taon. Hahayaan mo ba yon? Napapikit ng mariin si Tomasa. Hinaya ang tumulo ang mga maiinit na luha mula sa kanyang mga mata. Nakagapos siya. Nakagapos siya sa isang katotohanang walang tamang solusyon. Para siyang isang inang pinapapili ng demonyo kung sino sa kanyang mga anak ang itatapon sa apoy. Kung magsusumbong siya sa mga awtoridad at ibubunyag ang plano ng parokya sa pagtatayo ng eskwelahan, maililigtas niya ang ampunan. Mabubuhay si Totoy at ang 79 pang mga bata. Ngunit ang kapalit nito ay ang mismong kinabukasan at kalayaan ni Daniela. Ang batang unang nagturo sa kanya kung paano maging isang ina. Ang batang may pirma sa lahat ng pekeng dokumento. Ngunit kung tatahimik siya upang iligtas si Daniela, hahayaan niyang dahan-dahang mamatay sa gutom ang mga bata sa bahay kalinga. Hahayaan niyang masira ang kalusugan nila hanggang sa kunin sila ng DSWD at itapon sa mga pasilidad ng gobyerno na siksikan at walang sapat na kalinga. Maiiwan kay Anselmo ang lupa. Mananalo ang kasamaan. Anong silbi ng pagiging ina kung ang bawat hakbang mo ay may lilikaing ulila? Pilit na ibinangon ni Tomasa ang kanyang nanginginig na katawan. Gumapang siya patungo sa kanyang sirang maleta sa sulok ng kwarto.
Nanginginig ang kanyang mga daliring hinawakan ang makapal na balat ng alumni ledger. Inilagay niya ito sa ibabaw ng kanyang kandungan at binuklat sa gitna ng aandap-andap na liwanag ng bumbilya. Pinasa niya ang mga pangalan. Marco, lisensyadong abogado. Maria, matapang na mamamahayag. Leo, matagumpay na inhinyero. May kapangyarihan ang mga pangalang ito. Kung tatawagan niya sila, siguradong tutulong ang mga ito upang kalabanin ang parokya. Kaya nilang kumuha ng magaling na investigador. Ipinatong niya ang kanyang palad sa ibabaw ng pahina. Handa nang kumuha ng lumang cellphone sa kanyang bulsa upang i-dial ang numero ni Marco. Ngunit bago pa man niya mapindot ang keypad, natigilan siya. Si Padre Anselmo ay hindi simpleng kalaban. Kinakatawan nito ang institusyon. May mga koneksyon ito sa mga politiko, sa mga wes, at sa mga mayayamang donador ng lungsod. Kung isasali niya sina Marco at Maria sa gulong ito, paano kung gamitin ng pari ang impluwensya nito para sirain ang kanilang mga karera? Paano kung ipatanggal si Maria sa trabaho o ipadisbar si Marco? Hindi niya pwedeng isugal ang buhay ng mga anak na maayos na ang pamumuhay para lang bawiin ang ampunan. Ginamit na ni Anselmo si Daniela. Hindi niya hahayaang may madamay pang iba. Muling isinara ni Tomasa ang ledger at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Isang matinding pakiramdam ng pag-iisa ang dumagan sa kanya. Wala siyang kakampi. Wala siyang pwedeng sandalan, kundi ang sarili niyang humihinang katawan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 20 taon, gusto nang sumuko ni Tomasa. Siguro nga, talo na siya. Pagsapit na madaling araw, bumuhos ang malakas na ulan. Tumutulo ang malamig na tubig mula sa mga butas ng yero direkta sa paanan ng kanyang banig. Tumitig na lamang si Tomasa sa kisame. Hinihintay ang pagdating ng umaga o ang tuluyang pagbagsak ng kanyang katawan. Biglang, tok, tok, tok. Tatlong mabilis at mahinang katok mula sa manipis na pintuang kahoy. Natawhan si Tomasa. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumingin siya sa orasan. 3:00 ng madaling araw. Sinong pupunta sa ganitong oras sa isang maputik na eskinita ng San Roque? Tok, tok, tok. Mas bumilis ang katok. Tila nagmamadali at may kasamang takot. Napalunok si Tomasa. Si Berting ba ito? Inutusan ba ito ni Anselmo na tapusin siya matapos siyang mahuli sa kusina kanina? Pinilit niyang tumayo kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Kinuha niya ang isang makapal at mahabang piraso ng kahoy na nagsisilbing harang sa kanyang maliit na bintana. Humakbang siya papalapit sa pinto, mahigpit ang hawak sa kahoy. Handang ihampas ito kung kinakailangan. Inalis niya ang trangka at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kaunti. Bumungad sa kanya ang malamig na hangin at ang ulan. At doon, sa gitna ng dilim, nakatayo ang isang bulto. Walang dalang payong. Basang-basa ang buhok, tumutulo ang tubig sa maputlang mukha. Wala ang makapal na make-up na suot nito noong gabi ng anibersaryo. Wala ang matapang at mapagmataas na tingin. Nabitawan ni Tomasa ang hawak na kahoy. Daniela! Mahinang usal ng matanda. Bumagsak ang mga tuhod ni Daniela sa maputik na sahig sa tapat ng pinto. Tumingala ito kay Tomasa. Ang mga mata ay namumula at puno ng walang hanggang pagsisisi. At sa boses na basag, sinabi nito ang salitang matagal nang ninanakaw sa kanilang dalawa. Nanay, tulungan mo ako. Nakatayo lang si Tomasa. Pinagmamasdan ang babaeng nadulot sa kanya ng pinakamatinding kahihiyan sa buong buhay niya. Basang-basa si Daniela, nakaluhod sa maputik na daan sa labas ng pintuan. Puno ng luha ang mga mata nito, nang inginig sa lamig. Gustong isara ni Tomasa ang pinto. Gusto niyang sabihin na wala na siyang anak na may pangalang Daniela. Pero ang makita itong kaawa-awa at lumuluha,
Parang may sumusugat sa dibdib ng matanda. Pumasok ka, baka may makakita sa'yo. Malamig na utos ni Tomasa, humakbang paatras para makapasok ang anak-anakan. Pumasok si Daniela at mabilis na isinara ni Tomasa ang pinto. Nang lumingon si Tomasa, muling lumuhod si Daniela sa malamig na sementong sahig ng kwarto at niyakap ang mga binti ng matanda. "Patawarin mo po ako, nanay. Patawarin mo po ako." Humahagulgol na sabi ni Daniela. Isinusubsob ang mukha sa tuhod ni Tomasa. "Bakit ka nandito?" Matigas na tanong ni Tomasa. Pinipilit na huwag manginig ang boses. "Para kutyain ulit ako? Para sabihing nagnanakaw ako sa mga bata? Nakuha niyo na ang ampunan, Daniela. Wala na akong pera. Wala na akong titulo. Pati ba naman dignidad ko, dudurugin mo pa rin?" Umiling ng mabilis si Daniela. Ang mga luha ay patuloy na umaagos kasabay ng tubig mula sa kanyang basang buhok. "Hindi po totoo yon, nanay. Wala po akong ibig sabihin sa mga sinabi ko nung gabing yun." Umiiyak na sagot nito. Inangat niya ang kanyang mukha, puno ng dusa at takot. "Pinilit niya ako, nanay. Si Padre Anselmo. Hawak niya ako sa leeg." Kumunot ang noo ni Tomasa. Naalala niya ang sinabi ng pare nang mahuli siya nito sa kusina, na si Daniela ang pumirma sa mga pekeng resibo. "Alam ko," malamig na sagot ni Tomasa. "Sinabi sa akin ni Anselmo. Ikaw ang pumirma sa mga withdrawal slips para nakawin ang pondo ng ampunan. Kaya ba ganun kadali sa'yo na itaboy ako? Para pagtakpan ang pagnanakaw mo at huwag kang makulong?" Nabitawan ni Daniela ang pagkakayakap kay Tomasa at huminga ng malalim, pilit na pinapakaalma ang sarili para makapagpaliwanag. "Hindi, nanay. Wala akong ninakaw kahit isang kusing. Niloko niya ako." Tinitigan ni Tomasa ang mga mata ng anak. Nakita niya ang katapatan at matinding pagsisisi. 2 taon na po akong assistant niya, di ba? Tiwala ako sa kanya, nanay, kasi pare siya. Patuloy ni Daniela, basag ang boses. Kapag may pinapapirmahan siyang mga papeles para daw sa pambili ng bitamina ng mga bata, sa pagpapaayos ng bubong, pumipirma ako nang hindi nagdududa. Hindi ko alam na mga dummy accounts na pala ng construction firm ng eskwelahan niya ang pinapasukan ng pera. Ginawa niya akong fall guy. Nalaman ko lang ang totoo noong mismong araw ng anibersaryo. Nakita ko ang mga tunay na bank statement sa drawer niya. Nang kumprontahin ko siya, tinawanan lang niya ako. May mga ebidensya siya na ako ang nag-transfer ng pondo. Sabi niya, kapag hindi ko ginawa ang gusto niya, ididiin niya ako sa pulisya. At hindi lang yon, nanay. Napalunok si Daniela, tila hindi makahinga sa tindi ng sakit. Sabi niya, isasali ka niya sa kaso. Sasabihin niya na ikaw ang utak, na ikaw ang nag-utos sa akin na magnakaw. Dahil ikaw ang direktor, ikaw ang makukulong. At paano ang mga bata? Kapag nagkagulo tayo doon pa lang, ipapasara daw niya agad ang ampunan at ipapatapon ang mga bata sa pasilidad ng gobyerno. Natigilan si Tomasa. Parang gumuho ang lahat ng pader ng galit sa kanyang puso at napalitan ng isang matinding kirot na tagos hanggang buto. Kaya kinailangan kong sundin ang script niya nung gabing yon. Umiiyak na paliwanag ni Daniela, nakayuko sa sahig. Kailangan kong ipahiya ka. Kailangan kong palayasin ka sa harap ng mga tao para iligtas ka sa kulungan. Mas gugustuhin ko pang magalit ka sa akin habang buhay at magmukha akong masama kaysa makita-kitang mabulok sa bilibid, nanay. Patawarin mo ako. Ang sakit-sakit. Hindi na napigilan ni Tomasa. Kusang bumigay ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahan siyang lumuhod sa sahig at hinawakan ang magkabilang pisingi ng anak-anakan. Wala ang huwad na tapang ng isang direktor, kundi ang isang batang takot na sinusubukan lamang iligtas ang kanyang ina. "Diyos ko, Daniela," bulong ni Tomasa, at doon na bumagsak ang kanyang mga luha. Niyakap niya ng napakahigpit ang anak, pilit na ibinabalik ang init na nawala sa kanilang dalawa. "Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit sinolo mo ang bigat nito? Anak."
Wala akong choice, nanay. Humahagulgol na sagot ni Daniela habang yakap ng mahigpit ang ina. Lagi nakabantay si Berting. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ko. Maging ang pagpunta ko rito ngayon, ibinuwis ko lang ang buhay ko para makatakas. Ilang minuto silang magkayakap sa sahig ng maliit at maputik na kwarto. Sa wakas, ang sugat ng pagkakanulo ay naghilom. Ang galit ni Tomasa ay napalitan ng isang mas matibay at nakakatakot na determinasyon. Nawala ang panghihina ng kanyang katawan. Nakuha niyang muli ang kanyang anak. Nang kumalma sila, pinunasan ni Tomasa ang luha ni Daniela at tinulungan itong tumayo. Binigyan niya ito ng tuyong tuwalya mula sa maleta. Akala ko, nilamon ka na ng kasakiman, malumanay na sabi ni Tomasa. Noong makita kong kaunti ang rasyon ng mga bata, noong makita kong namumutla si Totoy, naisip ko, paano nakakatulog si Daniela sa gabi? Nagpunas ng mata si Daniela. Hindi ako nakakatulog, nanay. Araw-araw, parang pinapatay ako sa tuwing nakikita kong gutom ang mga bata. Pero hindi ako pwedeng mag-eskandalo. Hindi pa. Anong ibig mong sabihin? Kumunot ang noo ni Tomasa. Huminga ng malalim si Daniela. Hindi lang ako nanatili doon para maging tao-tuuhan ni Anselmo, nanay. Pumayag akong maging direktor para magkaroon ako ng access sa personal office niya. May hinahanap ako. May dinukot si Daniela mula sa loob ng kanyang basang bulsa. Isang maliit na itim na bagay. Isang USB flash drive. Dito, madiing sabi ni Daniela. Nakatingin sa USB na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Dito ko kinokopya ang lahat ng digital files niya. Ang mga offshore accounts kung saan niya tinatago ang totoong pera. Ang mga palitan ng email niya sa construction firm na nagpapatunay na pinaplano niyang patayin sa gutom ang ampunan para sa eskwelahan. At higit sa lahat, ang scanned copy ng orihinal na titulo ng lupa ng Bahay Kalinga na nagpapatunay na para sa mga bata yon at hindi personal na pag-aari ng simbahan. Nanlaki ang mga mata ni Tomasa. Ito ang sagot. Ang ebidensyang makakapagpabagsak sa kasinungalingan ng pare nang hindi makukulong si Daniela dahil magpapatunay itong nagkaroon ng manipulasyon sa mga bank account. Nandito na ba lahat? Tanong ni Tomasa, puno ng pag-asa. Umiling si Daniela. Hindi pa, nanay. Naka-encrypt ang computer niya. Ilang minuto lang ang mayroon ako sa tuwing umaalis siya para magmisa o makipag-meeting. Siguro nasa 80% na ang nakukuha ko. Kailangan ko pa ng konting panahon para makuha ang huling bahagi, yung mismong bank routing details na nag-uugnay sa kanya sa mga peking kumpanya. Kapag nakuha ko yon, kahit baligtarin pa niya ang kwento, hindi niya maitatanging sa sarili niyang bulsa napunta ang pera natin. Biglang tumunog ang mahinang alarm mula sa waterproof na rilo ni Daniela. 4:00 na ng madaling araw. Namutla ang dalaga at nagmamadaling ibinalik ang USB sa bulsa. Kailangan ko nang bumalik, nanay. Mabilis na sabi ni Daniela, bakas ang kaba sa boses. Bago pa mag-ikot si Berting at mapansing, wala ako sa kwarto ko. Kapag nahuli nila ako ngayon, tapos na ang lahat. Hinawakan ni Tomasa ang magkabilang balikat ni Daniela. Mahigpit, punong-puno ng pag-ibig at tapang. Mag-iingat ka, anak. Kunin mo ang kailangan mo. Pero huwag mong isusugal ang buhay mo. Pangako, simula ngayon, hindi ka na nag-iisa. May plano na rin ako. Tumingin si Tomasa sa lumang maleta kung saan nakatago ang alumni ledger. Tumango si Daniela. May bagong liwanag sa kanyang mga mata. Niyakap niya ulit ang kanyang nanay ng mabilis, bago lumabas ng pinto at muling nilamon ng dilim at ulan. Naiwan si Tomasa sa kwarto. Ramdam niya ang lamig, ngunit sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, sumiklab muli ang apoy sa kanyang puso. Ang laban ay hindi na lang para makaligtas. Ang laban na yon ay para bawiin kung ano ang ninakaw sa kanila. Hindi na naramdaman ni Tomasa ang lagnat na nagpabagsak sa kanya kagabi. Pag-alis ni Daniela, tila isang bagong enerhiya ang dumaloy sa kanyang mga ugat.
Hindi na siya ang matandang pulubi na nakadapa sa putik. Siya muli si Nanay Tomasa, ang punong guro, ang sandigan, ang ina ng bahay Kalinga. 6:00 pa lamang ng umaga, inayos na niya ang kanyang sarili. Binilang niya ang kanyang kimita sa pagtitinda ng kwek-kwek. Sapat na ito para sa 2 bagay. Isang mabilis na almusal at, ang pinaka-importante, isang malaking halaga ng prepaid load para sa kanyang lumang cellphone. Pagbalik sa kwarto, inilapag niya ang alumni ledger sa gitna ng banig. Hinaplos niya ang lumang balat ng kwaderno. "Ngayon, mga anak," bulong niya sa hangin, "kailangan ko na kayo." Hinanap niya ang unang pangalan. Marco Valderrama. Batch 1,900, 978. Si Marco ay dinala sa ampunan noong sanggol pa lamang ito, nakabalot sa pahayagan. Siya ang pinakamakulit, ang batang laging may gasgas sa tuhod, pero siya rin ang pinakamatalino pagdating sa katwiran. Ngayon, isa na siyang tanyag na abogado sa Makati. Nanginginig ang mga daliri ni Tomasa habang pinipindot ang numero. Sa ikatlong ring, sumagot ang isang baritono at formal na boses. "Hello? Valderrama Law Office? How can I help you?" Nanuyo ang lalamunan ni Tomasa. Marco? Si Nanay Tomasa ito." Tumigil ang boses sa kabilang linya. May ilang segundong katahimikan bago bumalik ang boses. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang formalidad. Puno ito ng gulat at pananabik. "Nanay? Nanay Tomasa! Diyos ko! Kanina pa kita hinahanap! Nabalitaan ko ang nangyari sa anibersaryo. Pumunta ako sa bahay Kalinga, pero hinarahan ako ng mga gwardiya. Sabi nila, lumipat ka na raw sa probinsya." "Nandito lang ako sa Manila, Marco. Malapit lang ako sa inyo," sagot ni Tomasa, habang dahan-dahang tumutulo ang luha sa kanyang pisingi. "Kailangan ko ng tulong mo, anak. Hindi para sa akin, kundi para sa mga kapatid mo." Mabilis ang naging tugon ni Marco. Sa loob ng 2 oras, isang itim na kotse ang huminto sa dulo ng maputik na eskinita ng San Roque. Lumabas si Marco. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana, hindi inirerespeto ang duming dumidikit sa kanyang sapatos habang naglalakad patungo sa barong-barong ni Tomasa. Nang magkita ang dalawa, hindi na kailangan ng maraming salita. Niyakap ni Marco ang matanda ng napakahigpit. "Diyos ko, nanay! Bakit dito ka nakatira? Tara na, sa bahay ko na kayo tumuloy." "Hindi ako aalis hanggat hindi natin nababawi ang ampunan, Marco," mariing sabi ni Tomasa. Umupo sila sa maliit na banig. Ikinuwento ni Tomasa ang lahat. Ang pagkaubos ng pagkain, ang plano ni Padre Anselmo na gawing eskwelahan ang lupa, at ang sakripisyo ni Daniela. Habang nakikinig si Marco, unti-unting namumula ang kanyang mukha sa galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit. "Isang malaking fraud ito, nanay," sabi ni Marco. Ang boses ay parang isang talim. Ginamit niya ang pagiging ignorante ng marami sa batas. Pero hindi niya pwedeng basta-basta ilipat ang titulo kung ang original na deed of donation ay para sa isang charitable institution. At ang pagpapagutom sa mga bata, child abuse at criminal negligence yan. "Pero Marco, hawak niya si Daniela," paalaala ni Tomasa. "Iyon ang dahilan kung bakit hindi tayo susugod ng padalos-dalos," sagot ni Marco. "Kailangan natin ng higit pa sa batas. Kailangan natin ng pressure. Nanay, nasaan ang ledger? Tawagan natin silang lahat." Sa sumunod na 4 na oras, naging isang command center ang maliit na kwarto ni Tomasa. Si Marco ang nagdial at si Tomasa ang kumakausap. Tinawagan nila si Maria, ang matapang na field reporter ng isang malaking TV network. "Nanay, huwag kang mag-alala," sabi ni Maria sa kabilang linya, habang naririnig ang ingay ng newsroom sa likod niya. "Hahanda ko ang camera crew. Kapag sinabi ni Marco na go, ilalabas natin ang katotohanan ito sa buong bansa. Walang sutanang makakapagtago sa kanila." Tinawagan nila si Leo. Ang inhinyero na ngayon ay may-ari na ng sariling construction firm.
Construction materials para sa eskwelahan? Alam ko kung sinong supplier ang kinukuha ni Padre Anselmo, nanay. Hahanapin ko ang mga butas sa kontrata nila. Tinawagan nila ang mga nurse, mga guro, mga social worker, at maging ang mga simpleng manggagawa, mga jeepney driver at tindero, na lahat ay dumaan sa kalinga ni Tomasa. Ang bawat tawag ay puno ng parehong emosyon. Utang na loob. Ang pagmamahal na itinanim ni Tomasa sa loob ng 20 taon ay nagsisimula ng magbunga ng isang hukbong hindi matatalo ng pera. Nanay, tawag ni Marco habang tinitignan ang kanyang tablet. May masamang balita. Kakalabas lang ng press release ng parokya. Sa loob ng 3 araw, gaganapin ang grand inauguration ng St. Anselmo International School. At kasabay niyan, i-announce ang pagsasara ng bahay kalinga para sa renovation daw. 3 araw, napaawang ang labi ni Tomasa. Kailangang makuha ni Daniela ang huling ebidensya bago ang araw na yon. Gagawa tayo ng paraan, determinadong sabi ni Marco. Magtitipon-tipon kaming lahat. Hindi kami susugod ng may armas o sigaw. Ipapakita natin sa kanila kung anong klaseng pamilya ang kinalaban nila. Tumingin si Tomasa sa alumni ledger. Ang mga pangalang nakasulat doon ay hindi na lamang mga alaala. Sila na ang kanyang magiging sandata. 3 araw, Marco, bulong ni Tomasa, nakatingin sa direksyon ng ampunan. Sa loob ng 3 araw, matatapos na ang paghahari ng demonyo. Ang bawat segundo sa loob ng opisina ni Padre Anselmo ay parang tunog ng isang bombang malapit ng sumabog. Naririnig ni Daniela ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso, mas malakas pa sa huni ng aircon sa loob ng marangyang silid. Nakatayo siya sa harap ng computer ni Anselmo habang ang pari ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa labas ng balkonahe. Tinatalakay ang huling detalye ng grand inauguration sa linggo. Opo, Mayor. Sigurado po. Isang world-class education center ang itatayo natin dito. Ang bahay kalinga? Wag niyo na pong alalahanin yun. Luma na ang pasilidad, hindi na ligtas para sa mga bata. Dinig ni Daniela ang mapanlinlang na boses ng pare. Mabilis na isinaksak ni Daniela ang USB drive. Lumabas ang progress bar sa screen. Copying files. 82%. Bilisan mo. Please, bilisan mo, bulong ni Daniela. Ang kanyang mga kamay ay basang-basa ng malamig na pawis. Ito na ang huling bahagi ng puzzle. Ang mga routing numbers na magpapatunay na ang pondong para sa gatas at gamot ng mga bata ay direktang inililipat sa mga personal account ni Anselmo sa labas ng bansa. Kapag nakuha niya ito, wala nang kawala ang demonyong nakasutana. 70%, 75%, biglang tumigil ang pagsasalita ni Padre Anselmo sa labas. Narinig ni Daniela ang pagbihit ng doorknob ng balkonahe. Sa isang mabilis na galaw, hinugot niya ang USB at isinilid sa loob ng kanyang medyas kasabay ng pag-refresh ng screen patungo sa guest list ng inauguration. Bumukas ang pinto. Pumasok si Padre Anselmo, bakas ang tagumpay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Daniela na tila isang pusa na tinitignan ang kinitil na daga. Tapos na bang listahan, Daniela? Tanong nito, habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang mesa. Opo, Padre. Inaayos ko na po ang mga VIP seats. Sagot ni Daniela, pinipilit na huwag manginig ang boses. Tinitigan siya ng matagal ni Anselmo. Ang kanyang mga mata ay parang sumusuri sa kaluluwa ng dalaga. Pagkatapos, huminto ang pare sa tapat ng computer at hinawakan ang mouse. Bakit parang mainat ang computer? Kanina ka pa ba rito? Kakatapos ko lang po, Padre. Medyo mabagal po ang system dahil sa dami ng files. Mabilis na palusot ni Daniela. Numisi si Anselmo, isang ngising nagpatayo ng balahibo ni Daniela. Mabuti naman. Siguraduhin mong walang magiging aberya sa linggo. Pagkatapos nito, magiging malaya ka na. Wala ng bahay kalinga, wala ng nanay Tomasa, at wala ng mga batang palamunin. Tumango si Daniela
at nagmamadaling lumabas ng silid. Hindi siya huminto hanggang sa makarating siya sa kanyang sariling kwarto. Doon, mabilis niyang kinuha ang USB at itinatago ito sa loob ng isang maliit na lalagyan ng herba. Kailangan niyang ilabas ito. Ngayon din. Sa labas ng gate, sa ilalim ng puno ng acacia, naroon si Nanay Tomasa. Ang usok mula sa kanyang kawali ng kwek-kwek ay pumapailan lang sa hangin. Alam ni Daniela na nakabantay si Berting, ang hepe ng mga gwardya, mula sa guardhouse. Hindi siya pwedeng basta-basta lumapit at makipag-usap. Nagsuot si Daniela ng isang malapad na sombrero at lumabas ng gate. "Berting, bibili lang ako ng merienda," paalam niya. "Bakit kailangan mo pang bumili sa labas? May pagkain naman sa loob?" tanong ni Berting, nanlilisik ang mga mata. "Gusto ko ng kwek-kwek." "Bakit? Bawal na ba?" Matapang na sagot ni Daniela. Nag-alinlangan si Berting, pero kalaunan ay pinagbuksan siya ng maliit na gate. Naglakad si Daniela patungo sa kariton ni Tomasa. Ang kanyang puso ay parang gustong tumalon palabas sa kaba. "Pabili po," sabi ni Daniela, nakayuko upang hindi masyadong makita ang kanyang mukha sa ilalim ng sombrero. Tumingala si Tomasa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang sulyap, naintindihan ni Tomasa ang panganib. "Ilan suki?" Malumanay na tanong ng matanda, habang sadyang nilalaksan ang pagpukpok ng sandok sa kawali para lumikha ng ingay. 20 piso po, pakilagay sa baso," sagot ni Daniela. Habang kumukuha si Tomasa ng mga itlog ng pugo, palihim na inilapag ni Daniela ang maliit na USB drive sa ibabaw ng tumpok ng mga napkin na nasa gilid ng kariton. Mabilis itong tinakpan ni Tomasa ng isang malinis na basong plastik. "Sausawan?" tanong ni Tomasa. "Yung matapang po," bulong ni Daniela. "Nandyan na lahat, nanay. Ingatan niyo po." "Mag-ingat ka, anak," mahinang sagot ni Tomasa habang iniabot ang baso ng kwek-kwek. Tumalikod na si Daniela at nagsimulang maglakad pabalik sa ampunan. Pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik. Hawak na ni nanay ang ebidensya. Hawak na nila ang kinabukasan ng bahay kalinga. Ngunit hindi niya napansin na mula sa guardhouse, nakatayo si Berting habang hawak ang isang binocular. Nakita ng gwardiya ang mabilis na galaw ng mga kamay ni Daniela at ang kakaibang kilos ng matandang tindera. Agad na dinampot ni Berting ang kanyang radio. "Padre, may nakita akong kakaiba. Ang assistant niyo, mukhang may iniabot sa tindera ng kwek-kwek." Sa loob ng opisina, tumayo si Padre Anselmo. Ang kanyang mukha ay biglang nagdilim. Lumapit siya sa monitor ng kanyang CCTV at ni-rewind ang footage sa labas ng gate. Kahit malabo, malinaw ang palitan ng kung anong bagay sa pagitan ni Daniela at ng matanda. "Berting," malamig na utos ni Anselmo sa radyo. "Dalhin mo rito si Daniela. Ngayon din. At ang matandang yan, huwag niyo siyang hahayaang makaalis sa pwesto niya. Gusto kong malaman kung anong rekado ang idinagdag nila sa tinda nila ngayon." Sa kalsada, nakita ni Tomasa na papalapit si Berting at ang 2 pang gwardya sa kanyang kariton. Nakita rin niya kung paano hinila ng isa pang gwardya si Daniela pabalik sa loob ng gusali. Ang kanyang kaba ay napalitan ng matinding takot. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa anak na muli niyang nakuha. Ibinulsa ni Tomasa ang USB drive ng mahigpit. Kailangan niyang makaalis. Pero bago pa siya makahakbang, naharangan na siya ni Berting. "Saan ang punta mo, Nay?" Ngumisi si Berting habang hinahawakan ang hawakan ng kanyang baril sa baywang. "Pinapatawag ka ni Padre. May itatanong lang daw tungkol sa business." Maingay ang paligid, ngunit sa pandinig ni Tomasa, ang tanging naririnig niya ay ang mga hikbi ng mga bata mula sa kabilang panig ng pader. Isang malaking asul na bus ng DSWD ang kasalukuyang nakaparada sa tapat ng gate ng bahay kalinga. Nakikita ni Tomasa mula sa malayo habang nakatago siya sa likod ng isang malaking truck ng semento kung paano pinipila ang mga bata.
Isa-isa silang pinapasakay. Nakita niya si Totoy, bit-bit ang kanyang maliit na pulang bola habang umiiyak at pilit na kumakawala sa kamay ng isang social worker. Nanay! Nanay Tomasa! Ang sigaw ng bata na nagpahirap sa kalooban ng matanda. Ikinuyom ni Tomasa ang kanyang mga palad. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang yakapin ang bawat isa sa kanila at sabihing huwag matakot. Ngunit naramdaman niya ang isang mahigpit na hawak sa kanyang balikat. Huwag po ngayon, nanay. Huwag po tayong magpadalos-dalos. Bulong ni Marco. Ang abogado ay kasama niya. Suot ang isang simpleng t-shirt at sombrero upang hindi makilala ng mga tauhan ni Anselmo. Marco, kinukuha na nila ang mga anak ko! Nanginig ang boses ni Tomasa. At si Daniela? Nasaan si Daniela? Hindi ko siya nakikitang lumalabas. Nasa loob pa po siya. Sinisigurado ni Anselmo na hindi siya makakapagsalita hanggat hindi natatapos ang seremonya. Sagot ni Marco. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa paligid. Nanay, kailangan nating magtiwala sa plano. Kung susugod tayo ngayon, itatago lang nila si Daniela at itataboy tayo bilang mga nanggugulo. Kailangan nating hintayin ang mga bisita. Kailangan natin ang mga kamera. Sa kabilang bahagi ng lote, ang atmosfera ay kabaliktaran ng pighati sa ampunan. Makukulay na banderitas ang nakasabit sa bagong gawang gusali ng St. Anselmo International School. Isang mahabang pulang carpet ang nakalatag sa entrance. Nagsisimula nang dumating ang mga mamahaling sasakyan, mga politiko, mga mayayamang negosyante, at mga matataas na opisyal ng simbahan. Naririnig ang masiglang tugtog ng banda. Ang bawat nota ay parang insulto sa gutom at takot ng mga bata sa kabilang bakod. Maya-maya pa, lumabas si Padre Anselmo mula sa gusali. Suot niya ang kanyang pinakamagarang sotana, may gintong krus na nakasabit sa kanyang leeg. Malapad ang kanyang ngiti habang nakikipagkamay sa mga VIP. Mukha siyang isang anghel ng liwanag. Habang ilang metro lang ang layo, ang kanyang mga biktima ay itinatapon sa bus na parang mga basura. Tignan mo siya, Marco. Bulong ni Tomasa. Ang kanyang galit ay unti-unti nang nagiging isang malamig at matalim na determinasyon. Ang kapal ng mukha niyang humarap sa Diyos. Hayaan mo siyang magsaya, nanay. Yan ang huling ngiti na gagawin niya, sagot ni Marco. Nandito ng ating mga kakampi. Nakapwesto na si Maria sa gitna ng mga press. Ang iba nating mga kapatid mula sa Ledger ay dumarating na rin, paisa-isa. Hindi halata sa dami ng tao. Hinawakan ni Tomasa ang USB drive sa loob ng kanyang bulsa. Ito ang kanilang bala. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling mabigat para kay Daniela. Alam niyang nasa panganib ang buhay ng anak. Alam niyang kapag nagkamali sila ng isang hakbang, baka hindi na niya muling makitang buhay ang dalaga. Pumasok ang mga bisita sa loob ng malaking auditorium para sa opisyal na ribbon cutting at programa. Ang mga media outlet ay nagsisimula na ring mag-set up ng kanilang mga live feed. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Marco, handa na ba ang lahat? Tanong ni Tomasa. Handa na po, nanay, pero kailangan niyo munang isuot ito. Inabot ni Marco ang isang bag mula sa kanyang sasakyan. Nang buksan ni Tomasa ang bag, nakita niya ang isang puting t-shirt. Luma na ito. May kaunting mansa ng dilaw sa kilikili dahil sa katandaan. Ngunit malinaw pa rin ang print sa harap. Bahay Kalinga. We are family. Ito ang uniforming suot ni Tomasa nung unang araw na binuksan ng ampunan. 20 taon na ang nakararaan. Isinuot ito ni Tomasa sa ibabaw ng kanyang damit. Sa sandaling yon, nawala ang anyo ng isang tinderang kwek-kwek. Ang kanyang mga balikat ay dumanas ng bigat ng sakripisyo. Ngunit ngayon ay tuwid na ito. Ang kanyang mukha, bagaman may mga kulubot ng panahon, ay nagningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nanay, natatakot po ba kayo? Tanong ni Marco. Tumingin si Tomasa sa gati ng St. Anselmo International School. Nakita niya ang mga gwardiya ni Berting na nakabantay,
May mga armas at mayayabang na postura. Nakita niya ang karanyaan ng kasinungalingan at ang kadiliman ng katotohanan. Hindi na ako natatakot para sa sarili ko, Marco, sagot ni Tomasa. Ang kanyang boses ay kalmado at puno ng kapangyarihan. Natatakot ako para sa mundo kung hahayaan nating manalo ang mga katulad niya. Tara na, oras na para umuwi ang mga anak ko. Humakbang si Tomasa palabas mula sa pinagtataguan. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang niya sa semento ay may tunog ng katarungang matagal na ipinagkait. Sa kanyang paglalakad, patungo sa gate ng paaralan, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mapalingon. Isang matandang babae, suot ang lumang uniporme ng ampunang kasalukuyang winawasak, naglalakad ng mag-isa patungo sa harap ng mga makapangyarihan. Nang makarating siya sa tapat ng gate, humarang si Berting. Sabi ko na nga ba, babalik ka, matanda ka. Wala kang pasok dito. Numiti si Tomasa. Isang ngiting hindi kayang tapatan ng anumang ginto ni Anselmo. Hindi ako papasok bilang bisita, Berting. Papasok ako bilang may-ari. Ang Grand Ballroom ng bagong gusali ng St. Anselmo International School ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Amoy na amoy ang bango ng mga sariwang bulaklak at mamahaling pabango ng mga bisitang VIP. Sa entablado, nakatayo si Padre Anselmo sa harap ng isang gintong podium. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid. Puno ng tamis at mapanlinlang na kabanalan. Ang paaralang ito ay hindi lamang gusali, anunsyo ni Anselmo. Itinaas ang kanyang mga kamay na tila nagbabasbas sa madla. Ito ay simbolo ng pag-asa. Dito natin huhubugin ang mga susunod na pinuno ng ating bansa. At bagaman masakit sa ating kalooban na isara ang lumang ampunan, kailangan nating tanggapin na ang pag-unlad ay nangangailangan ng sakripisyo. Isang masiglang palakpakan ang sumunod. Ngunit sa gitna ng hiyawan, bumukas ang malaking pintuan sa likuran ng auditorium. Plag! Hindi ito malakas na kalabog, kundi isang matatag at sadyang pagtulak. Ang lahat ng mata ay lumingon. Doon, sa gitna ng liwanag na nagmumula sa labas, nakatayo ang isang matandang babae. Ang kanyang puting t-shirt na may tatak na Bahay Kalinga ay litaw na litaw sa gitna ng mga taong naka-Amerikana at gown. Naglakad si Tomasa patungo sa gitna ng pasilyo. Ang tunog ng kanyang mga luma ngunit malinis na sapatos sa marmol na sahig ay tila isang martilyo na tumitibok sa katahimikan ng silid. Tomasa? Ang gulat na boses ni Padre Anselmo ay narinig sa mikropono. Mabilis siyang nakabawi at numisi ng mapang-api. Mga kaibigan, pasensya na po. Ito po ang dating tagapamahala na sinasabi ko sa inyo. Ang matandang nawala na sa katinuan dahil sa labis na pagnanasa sa pera. Security, ilabas ang babae niyan. Huwag niyo siyang hayaang sirain ang banal na okasyong ito. Mabilis na lumapit si Berting at ang 4 pang gwardiya. Sabi ko na sa'yo, matanda ka, huling araw mo na ito. Banta ni Berting habang akmang hahawakan ang braso ni Tomasa. Bitawan niyo siya. Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kaliwang bahagi ng auditorium. Tumayo si Marco. Ang kanyang tindig ay puno ng otoridad ng isang bihasang abogado. Huwag niyo siyang hahawakan. Kung ayaw niyang makasuhan ng physical injuries at illegal detention sa harap ng lahat ng kamera na ito. Naguluhan si Anselmo. Sino ka? Isa ka rin ba sa mga nanggugulo? Hindi sumagot si Marco. Sa halip, tumayo rin ang isang babae sa bandang kanan. Ako si Maria Santos mula sa News 5. Anunsyo ng mamamahayag habang ang kanyang camera crew ay nagsisimula ng kumuha ng live feed. At narito kami para saksihan ang katotohanan. Hindi doon natapos ang lahat. Mula sa likuran, isa-isang pumasok ang mga tao. Isang doktor na nakaputing coat. Isang nurse. Isang inhinyero. Isang guro. Isang driver ng jeepney. Isang tendera sa palengke. 12 dosena hanggang sa maging daan-daan. Hindi sila sumisigaw.
Hindi sila nagdadala ng mga placard. Ang bawat isa sa kanila ay may hawak na isang lumang kwaderno o isang piraso ng papel. Isang kopya ng alumni ledger. Binuo nila ang agisang silent wall sa paligid ni Tomasa. Isang pader ng mga anak na handang ipagtanggol ang kanilang ina. Ang katahimikan nila ay mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Ito ang lakas ng utang na loob. Anong ibig sabihin nito? Nanginginig ang boses ni Anselmo. Ang kanyang muka ay nagsisimulang mamutla. Ito ay isang pagtitipon ng simbahan. Wala kayong karapatang pumasok dito. Humakbang si Tomasa hanggang sa makarating siya sa paanan ng entablado. Tumingala siya sa pare. Ang kanyang mga mata ay walang takot, kundi puno ng matinding pagpapasya. Padre Anselmo! Simula ni Tomasa. Ang kanyang boses ay kalmado at malinaw, umaabot sa bawat sulok ng auditorium. Ang bahay kalinga ay hindi mo pag-aari. Ang lupang tinatayuan mo ay hindi para sa iyong negosyo. Ang bawat sentimong ginamit mo sa pagpapatayo ng eskwelahang ito ay ninakaw mo sa gatas, gamot, at kinabukasan ng mga ulilang bata. Kasinungalingan! Sigaw ni Anselmo, lumingon sa mga VIP. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang nagnakaw. Siya ang may pakana ng lahat. Kung ganon, Padre, singit ni Maria, habang naglalakad patungo sa control booth ng auditorium kasama ang isang technician. Bakit hindi natin panuurin ang inihanda mong presentation? Bago pa man makapagreaksyon si Anselmo, nagbago ang malaking LED screen sa likuran niya. Nawala ang blueprint ng paaralan. Sa halip, yumitaw ang mga bank routing numbers, ang mga offshore accounts, at ang mga palitan ng email sa pagitan ni Anselmo at ng construction firm. Malinaw na nakasaad doon ang plano. Bawasan ang rasyon ng pagkain ng 70% sa loob ng 3 buwan upang mapabilis ang deployment ng mga bata sa DSWD at makuha ang clearing permit para sa gymnasium. Ang buong auditorium ay napuno ng singhap ng pagkabigla. Ang mga donador na kanina ay pumapalakpak ay nagsimulang magbulungan sa tinde ng pandedire. Hindi yan totoo! Gawa-gawa lang ang mga dokumentong yan! Sigaw ni Anselmo. Pawis na siya at ang kanyang kamay ay nanghinginig ng husto. Nasaan ang ebidensya na ako ang gumawa niyan? Ang pirma ni Daniela ang nasa mga bank forms. Siya ang nagnakaw. Nandito ang ebidensya, Padre. Mula sa gilid ng entablado, lumabas si Daniela. Hindi na siya ang lantang dalaga na nakita ni Tomasa noong nakaraang gabi. Bagaman may mga pasa sa kanyang braso, habol sa pagkakakulong sa kanya ni Berting, tuwid siyang nakatayo. Sa kanyang kamay, hawak niya ang orihinal na digital ledger at ang recording ng usapan nila ni Anselmo sa opisina nito. Nanay! Bulong ni Daniela habang nakatingin kay Tomasa. Lumapit siya sa ina at ibinigay ang huling piraso ng katotohanan. Tapos na ang pagtatago natin. Humarap si Daniela sa madla. Ako ang pumirma sa mga papel dahil tinakot niya ako. Pero bawat transaction ay may katumbas na utos mula sa kanya. Nandito sa drive na ito ang boses niya, ang utos niya na gutumin ang mga kapatid ko para lang maitayo ang paaralang ito. Sa sandaling iyon, bumukas ang mga gilid na pinto ng auditorium. Pumasok ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation, NBI, kasama ang ilang matataas na opisyal ng simbahan na mula sa Archdiocese. Padre Anselmo, sabi ng isang matandang obispo na may malungkot na muka. Nadumihan mo ang banal na sutana. Ang simbahan ay hindi kuta ng mga magnanakaw, nilapitan ng mga pulis si Anselmo. Ang pari ay tila nawala ng buto sa katawan. Napaupo siya sa sahig ng entablado. Ang kanyang muka ay luhaan na ngayon. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapang karangyaan. Berting, tulungan mo ako! Sigaw ni Anselmo. Ngunit si Berting at ang kanyang mga gwardiya ay mabilis ding pinigilan ng mga otoridad. Lumapit si Tomasa kay Anselmo. Hindi niya ito tiningnan ng may galit, kundi may matinding habag.
Padre, ang sabi mo, kailangan ng sakripisyo para sa pag-unlad. Ngunit ang totoong pag-unlad ay hindi itinatayo sa ibabaw ng mga tiyang walang laman. Ang bahay kalinga ay mananatiling tahanan. At sa pagkakataong ito, hindi na ito mabubuwag ng sinuman. Nang pusasa ng mga pulis si Anselmo at ilabas sa auditorium, ang mga kuutrayven, mga dating bata ng ampunan, ay nanatiling tahimik. Hindi nila ito kinutya. Hinayaan nilang ang bigat ng kanilang presensya ang maging huling hatol sa kanya. Pagkatapos, lumapit ang mga ito kay Tomasa. Isa-isa silang nagmano. Nanay, uwi na po ang mga bata, bulong ni Marco, habang nakatingin sa labas kung saan ang asul na bus ng DSWD ay pinapahinto na ng mga abogado upang ibalik ang mga bata sa loob ng bahay kalinga. Niyakap ni Tomasa sina Daniela at Marco. Sa gitna ng marangyang ballroom na binuo mula sa kasinungalingan, nahanap nila ang katarungan. Ang bawat pangalan sa alumni ledger ay muling nagliwanag. Ang mga anak ni Tomasa ay hindi na muling magugutom dahil ang kanilang ina ay hinding-hindi sila binitawan. Ang gabi matapos ang malaking iskandalo sa auditorium ay ang pinakatahimik na gabing naranasan ni Tomasa sa loob ng mahabang panahon. Ngunit hindi ito ang katahimikan ng takot o gutom. Ito ang katahimikan ng isang paghinga na malaya na sa wakas. Sa loob ng presinto, ang ingay ng mga typewriter at usapan ng mga pulis ay hindi inalintana ni Tomasa. Nakaupo siya sa isang mahabang bangko, katabi si Daniela. Tapos na silang magbigay ng kanilang mga sinumpaang salaysay. Sa kabilang silid, sa likod ng mga rehas ng detention cell, naroon si Padre Anselmo. Wala na ang kanyang marangyang sutana. Pinalitan ito ng isang orange na uniforme ng preso. Nakayuko ang dating makapangyarihang pari, hindi makatingin sa sinumang dumadaan. Ang kanyang hiya ay ganap na. Ang kanyang pangalan ay laman ng bawat balita sa telebisyon at social media. Lumapit si Marco sa kanila, bitbit ang ilang folder ng mga legalo dokumento. Bakas ang pagod sa kanyang muha, pero may ningning ng tagumpay sa kanyang mga mata. Nanay Daniela, bungad ni Marco. Nagsimula na ang pormal na investigasyon ng Archdiocese at ng pulisya. Dahil sa USB drive at sa testimonya ni Daniela, hindi na makakalusot si Anselmo. Nahaharap siya sa patong-patong na kaso, graft and corruption, child abuse, at grave coercion. Maging ang construction firm ay iniimbestigahan na rin. Huminga ng malalim si Tomasa. Ang lupa, Marco? Ang ampunan? Ngumiti si Marco. Ito ang pinakamagandang balita. Dahil napatunayan ang pandaraya sa mga dokumento, ibinasura ng korte ang paglilipat ng titulo. Ang Archdiocese ay naglabas na rin ng opisyal na pahayag. Ang bahay kalinga ay mananatiling isang charitable institution. At dahil sa inyong sakripisyo, ang pamamahala ay itatalaga sa isang bagong Board of Trustees. At hulaan niyo kung sino ang mga miyembro? Tumingin si Tomasa sa paligid. Sa labas ng presinto, nakita niya ang kanyang mga anak mula sa ledger. Ang doktor, ang inhinyero, ang guro, na lahat ay naghihintay sa kanila. Kami, nanay! Patuloy ni Marco, hinawakan ang kamay ng matanda. Ang mga batang pinalaki mo ang magbabantay sa ampunan ngayon. Wala nang makakapanakit sa inyo. Napaiyak si Tomasa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga luha ay parang ulan na nagdidilig sa isang tuyot na lupa. Nang makabalik sila sa bahay kalinga, madaling araw na. Ang malaking gate na bakal ay nakabukas ng malapad. Nakita ni Tomasa ang asul na bus ng DSWD na pabalik na rin. Isa-isang bumaba ang mga bata. Nang makita nila si Tomasa na nakatayo sa tapat ng pintuan, tumigil ang kanilang mga tangis. Nanay Tomasa! Sigaw ni Totoy. Binitiwan nito ang kanyang pulang bola at mabilis na tumakbo patungo sa matanda. Sumunod ang iba pang mga bata hanggang sa mapalibutan si Tomasa ng maliliit na bisig. Nandito na ako, mga anak.
Hindi na tayo muling maghihiwalay. Bulong ni Tomasa habang yakap-yakap ang mga ito. Sa isang tabi, nakatayo si Daniela, nakatingin sa malayo. Ramdam pa rin niya ang bigat ng kanyang nagawa, ang mga salitang tinalikuran niya ang kanyang ina. Akma siyang tatalikod para bigyan sila ng espasyo nang hawakan ni Tomasa ang kanyang braso. Daniela, saan ka pupunta? Malumanay na tanong ni Tomasa. Nanay, baka mas mabuting umalis na muna ako, nakayukong sabi ni Daniela. Ang boses ay puno ng pighati. Kahit alam nating napilitan lang ako, hindi ko pa rin mapatawad ang sarili ko sa mga sinabi ko sa inyo sa harap ng maraming tao. Nasaktan ko kayo ng husto. Humarap si Tomasa sa anak. Hinawakan niya ang magkabilang pisingi nito, gaya ng ginagawa niya noong bata pa si Daniela at may nagawang pagkakamali. Anak, ang sugat ay humihiilom, pero ang pag-ibig ay nananatili, sabi ni Tomasa. Kung wala ang tapang mo na kopyahin ang mga files na iyon, baka wala na tayo rito ngayon. Iniligtas mo ang pamilyang ito sa parang ikaw lang ang nakakaalam. Ang pagpapatawad ay hindi isang obligasyon, Daniela. Ito ay isang regalo, at matagal ko na itong ibinigay sa'yo. Napahagulgol si Daniela at muling isinubsob ang mukha sa balikat ng ina. Salamat po, nanay. Pangako, itatama ko ang lahat. Nang sumikat ang araw, nagtipon-tipon ang lahat sa bakuran. Si Leo, ang inhinyero, ay nagdala ng kanyang mga tauhan. Hindi para magtayo ng eskwelahan, kundi para ayusin ang ampunan. Ang unang tinanggal nila ay ang malaking sign na St. Anselmo International School. Sa likod nito, muling lumitaw ang lumang pinturang may nakasulat na Bahay Kalinga, Tahanan ng Pag-asa. Nagdala rin ng sako-sakong bigas, gatas, at sariwang pagkain ang mga dating Kiu-Drive-In. Sa kusina, hindi na tumutunog ang logbook ng kakulangan. Sa halip, ang amoy ng mainit na sinangag at tuyo ay humahalimuyak sa buong gusali. Naupo si Tomasa sa kanyang paboritong silya sa beranda. Pinagmamasdan ang mga bata na muling naghahabulan sa bakuran. Sa tabi niya, nakalagay ang alumni ledger. Ngunit na yon, hindi na niya kailangang tumawag para sa tulong. Ang mga anak niya ay narito na lahat, nagbabantay, nagmamahal, at nagpapatunay na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa titulo ng lupa, kundi sa lalim ng antin. Nanay, kain na po tayo! Tawag ni Tutoy, hatak-hatak ang kanyang apron. Ngumiti si Tomasa. Ang laban ay tapos na. Ang katarungan ay nakamit na. At sa wakas, ang kanyang mga anak ay busog na. Hindi lang sa pagkain, kundi sa kapayapaang hindi na muling mananakaw ng sinuman. 1 taon ang mabilis na lumipas. Ang sikat ng araw sa Bahay Kalinga ay hindi na kasing hapdi ng dati. Tila ba maging ang panahon ay nakikiisa sa katahimikang naghahari sa loob ng ampunan. Wala na ang maalikabok na construction site sa katabing lote. Ang balangkas ng gymnasium na balak sanang itayo ni Padre Anselmo ay giniba at pinalitan ng isang malawak na harden at palaruan para sa mga bata. Ang mga pader na dati ay kinalawang at puno ng sapot ay napinturahan na ng kulay asul at puti, sumasalamin sa bagong pag-asa ng bawat ulilang naninirahan dito. Sa gitna ng lobby, kung saan dati ay nakasabit ang isang malaking gintong plaque na nagpupuri kay Padre Anselmo, ay meron ng isang kakaibang dekorasyon. Isang malaking puno na gawa sa ukit na kahoy ang nakadikit sa dingding. Sa bawat dahon nito ay nakasulat ang pangalan ng bawat batang dumaan at pinalaki sa ampunan. Sa pinakaugat ng puno, nakasulat ang isang simpleng pangalan. Nanay Tomasa. Linggo ng hapon at kaya na nakagawian, puno ang Bahay Kalinga. Hindi ito pagtitipon ng mga politiko o mayayamang donador. Ito ay ang buwanang pagsasama-sama ng mga anak ni Tomasa. Sa kusina, abala si Daniela sa paghahanda ng merienda. Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Pinalitan ito ng isang payapang ngiti habang tinutulungan siya ni Maria na magsalita tungkol sa huling balita sa newsroom.
Si Marco naman ay abala sa pakikipaglaro ng basketball kay Totoy at sa iba pang mga bata sa bakuran. Ang dating malnourished na si Totoy ay masigla na ngayon. Mapula ang mga pisini at hindi na binibitawan ang kanyang pulang bola. Naupo si Tomasa sa kanyang paboritong tumba-tumba sa beranda. Sa kanyang kandungan, nakabukas ang orihinal na alumni ledger. Marami ng bagong pahina ang naidagdag dito. Hindi na lang ito listahan ng mga pangalan, kundi listahan ng mga pangarap na natupad. Maya-maya pa, lumapit si Daniela sa kanya. Bit-bit ang isang baso ng malamig na palamig. Nanay, magpahinga na muna kayo. Kami na po ang bahala sa mga bata. Malumanay na sabi ni Daniela bago humalik sa pisingi ng ina. Hinawakan ni Tomasa ang kamay ng anak. Masaya lang akong pinagmamasdan kayo, Daniela. Nung gabing pinalayas ako rito, akala ko ay katapusan na ng lahat. Akala ko ay nabigo ako bilang ina. Nanay, hindi po nasusukat ang pagiging ina sa kung anong meron kayo. Sagot ni Daniela habang nakatingin sa mga batang nagtatawanan sa harden. Nasusukat po ito sa kung ilang buhay ang binago ninyo. Tignan niyo sila, nanay. Bawat isa sa kanila ay buhay na patunay na ang pag-ibig ay mas malakas kaysa sa anumang kasinungalingan. Nabalitaan nila na si Padre Anselmo ay nahatulan na ng maraming taon sa kulungan. Wala nang dumadalo sa kanya, at ang kanyang pangalan ay naging isang babala na lamang sa kasaysayan ng lungsod. Ang karangyaan na kanyang hinangad ay naglaho, habang ang kapayakan na itinanim ni Tomasa ay patuloy na lumalago. Bago lumubog ang araw, nagtipon-tipon ang lahat sa gitna ng bakuran para sa isang maikling panalangin. Hawak kamay ang mga abogado, inhinyero, driver at mga ulilang bata. Sa gitna nila, nakatayo si Tomasa. Ang matandang babaeng minsan ay itinapon sa putikan, ngunit na yon ay kinikilalang reyna ng isang kahariang itinatag sa pag-ibig. Tumingala si Tomasa sa langit, na ngayon ay kulay rosas at kahel. Napagtanto niya na ang totoong pamana ay hindi ang lupa, ang gusale, o ang pangalang nakaukit sa bato. Ang totoong pamana ay ang tibok ng puso ng mga taong tinuruan mang lumaban, magmahal, at bumangon muli. Sa Bahay Kalinga, hindi na muling magugutom ang sinuman. Dahil dito, ang bawat bata ay may nanay, at ang bawat nanay ay may hukbo ng mga anak na handang magsakripisyo para sa isa't isa. Uwi na tayo, bulong ni Tomasa sa kanyang sarili, habang pinagmamasdan ang kanyang dambuhalang pamilya. Nandito na tayo sa tahanan.